Diyos Anak, siyang ating pinangkat, ng Diyos Ama ay matawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y manalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi yung isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiya na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababagong pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanyang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hiningi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang hapon sa lahat. Sino sa inyo ang matutuwa at sasang-ayon kung kayo ay napahamak, kayo ay nagsakit o nagsakripisyo dahil sa pagkakasala at kapabayaan ng ibang tao? Mayroon ba? Kung kayo'y napahamak, nadamay lamang dahil sa kapabayaan at pagkakasala ng ibang tao, ano ang iyong magiging reaksyon? Pangalawa, sasang-ayon ba kayo o papayag kayo kung kayo ay naging beneficiary sa kabutihan at ang mamalasakit ng ibang tao? Gusto nyo? Sasang-ayon ba kayo? Di ba matutuwa tayo? Pero ayaw natin sumang-ayon kung tayo ay napahamak dahil sa kapabayaan,
sa pagkakasala at pagkakamali ng ibang tao. Sa pagniningay mo, minsan sinabi ni Cardinal Abu Dhabi about sa nangyayari sa ating paligid, lalong-lalo na yung pagbaha sa Manila o sa malalapit na mga probinsya. May mga nagsasabi dahil daw sa climate change. Perhaps totoo ang sinasabi nila. Pero sabi ng iba, na-aggravated, na-worsen ang situation because of corruption. Dahil maraming poorly constructed infrastructure na mayroon tayo. Aside from that, marami din tayo mga kaibigan, mga kakilala kamag-anak o kapwa na naging pabaya sa pamamagitan ng pagtatapon ng kanilang mga basura, kung saan ang mga drainage, ang mga creek ay nababara. Kung makikita natin sa news, may mga naguhukay doon sa drainage, kinutanggal ang bara. Imagine ka na doon, may sirang TV, may sirang electric fan, may mga sirang furniture, maraming plastic, maraming basura. Tayo tapos reklamo ng reklamo ang tao sa consequences sa kanilang aksyon. Maraming nadadamay dahil sa kapabayaan, dahil sa pagiging insensitive sa kapakanan ng community o ng lipunan. But there's also a good news. Balikan natin ang unang pagbasa. May nagsumbong sa Diyos, sa Panginoon, patungkol sa mga taga-Sodom at Gomora. Nakatakot-takot na kasalanan ang kanilang ginagawa at hindi natuwa ang Diyos. At gusto niyang wasakin, lipunin ang mga taga-Sodom at Gomora. At anong sabi ni Abraham? Lilipunin mo ba ang Gomora at saka Sodom? Paano may mga tao din mamubuti doon? Madadamay sila dahil nasa isang community sila. Kawawa naman. Tapos ito nagbabargi, nakikiusap si Abraham. Paano kung mayroong 50 mabubuti doon na matatagpuan sa Sodom at Gomora? Lilipunin buha sila. Anong sabi ng Panginoon? Hindi na. Paano kung walang 50-40 lang? Hanggang umabot sa 10. Ang sabi ng Panginoon, hindi na. Dahil sa 10 mabubuting matatagpuan sa Sodom at Gomora. So kung mayroong population na 200,000 ang Sodom at Gomora at may 10 lang mabubuti doon, ibig sabihin ang 190,000 dapat maging masaya at maging grateful sa mga taong mabubuti dahil sa kanila sila ay naligtas. Anong pinapakita dito sa atin? Una, sinasabi na lahat ng ating mga desisyon, choices, ginagawa o sinasabi ay may consequences o epekto sa buhay ng ibang tao. Whether it is good or bad,
whatever we do, it has an effect to the life of other people, to the life of the community. Halimbawa na lang sa isang pamilya,